Ito na nga pala guys yung mga parts na kakailanganin natin dito sa ating gagawing Piso Wi-Fi Bendo machine. Of course, ito yung kanyang mainboard, Orange Pi, brand new. At ito naman yung gagamitin nating CB Potion Lab. Medyo may kamahalan to guys, original. Ito na yung ginagamit ko ngayon kasi maganda siya talaga. Meron siyang power delay para safe yung ating motherboard pag halimbawa nagkaroon ng brownout, yung biglang pasok ng kuryente. Yan. At ito naman yung USB to LAN. Kung ang setup natin na USB to LAN, gagamit tayo niyan. At ito yung kanyang coin acceptor. Ayan, may mga accessories siya. Lapag natin dyan sa ibabaw. At ito pa, hindi tatakbo yung ito nga pala guys yung RGB light niya. So bali dalawa yung ilaw, magiging ilaw niyan. Meron siyang blinking at saka running light. Maganda rin tong gamitin guys para pag naguhulog ka ng coins, malalaman mo kung ready na yung ating coin slot dahil nagbi-blink siya. Ayan, yung kanyang running light ay steady light lang yun guys, parang power on. Siyempre, hindi gagana yung ating bendo pag walang ganito, power supply guys. 12 volts na 5 amperes. At ito, yung ating SD card na 32 gig. Pwede naman yung 16 pero counting diferensya na lang. At dyan natin i-install yung ating software na Wi-Fi ng bayan. Okay. At ito, kailangan pa natin to, yung ating L spacer. At itong ating mga UTP cable. At ito pa, yung ating bagong-bagong access point na TP-Link. Ito na rin guys yung ginagamit ko ngayon kasi maganda yung performance niya. At mayroon din siyang VLAN setup. Hindi katulad ng iba na wala. So, bali dito magkoconnect yung ating mga client para makapag-connect sa ating bendo. Ayan. Yung mga laman niya, may mga accessories sa loob. Bagong-bago yan guys. Yan, yung kanyang PoE adapter. So, i-config natin yan mamaya. Ayan guys, nakabit na natin yung ibang parts. Tatry na natin ngayon mag-wiring. Kukonek na natin yung coin slot dito sa ating custom board. Tapos yung custom board to motherboard. Madali lang i-connect to guys kasi may mga level naman. Sundan nyo na lang, hindi kayo malilito. So ayan, na-connect ko na. Ayan. Okay na siya. Bali ko lang na lang dyan power supply. Ito yung guys, maganda to kasi makikita mo talaga yung power dyan, naka-display. Yan. Yan na yung may mga level yan dyan kaya hindi kayo mahihirapan mag-connect. Pati dito sa motherboard to custom board. Okay na.
Tatry natin yan mamaya kung iilaw siya. So, ito muna. Kakabit ko muna tong kanyang USB to LAN. Ito guys, kung gusto nating mag-VLAN setup, kailangan din natin yan muna na merong USB to LAN. Tapos, pag na-config natin, pwede natin. Ayan guys, nakabit na natin yung kanyang mga UTP cable. Tapos yung PoE adapter para doon sa ating access point. Nakabit ko na rin. Kulang na lang dyan yung kanyang kable galing sa ating internet saka yung power supply. Maya-maya lang na kaunti, magte-testing na tayo. Hanapin lang out. Ito na pala. Ito na yung ating power supply na 12 volts, 5 amperes. Kukonik na natin. So, bali ang setup nito nasa labas lang siya ng box. Hindi ko na siya pinapasok. Connect na natin yung kanyang plug doon sa ating custom board. Ayan. Try na natin yung saksak. Okay. Umilaw na. Ayan. Yun yung sinasabi ko guys. Oh. Once na nagkaroon ng power, hindi basta-basta mabubuhay yung ating motherboard. Siguro yung mga 1 minute bago siya magkaroon ng supply. Ito yung kaganda nito kasi dito sa lugar namin ay palaging brown out. Nung hindi pa ako gumagamit niyan, lagi akong nadadali ng motherboard. Medyo mahal pa naman yan. So, hintayin natin guys. Siguro mga 1 minute talaga magkakaroon na ng power yung ating motherboard. So yan guys. Umilaw na yung ating motherboard. Andun na yung light green na okay siya. Ibig sabihin, okay, mayroon na siyang SD card. Kaya umilaw na rin yung ating motherboard na yung kulay green. Ayan. Ayun, umiilaw na rin guys yung ating RGB light. Yun nga yung sinasabi ko. Bali dalawa yung ilaw niya. Ayan yung nagbi-blink siya. Once na unang power siya guys, nagbi-blink yan. And then pag ready na siya, pag okay na yung kanyang board, babalik na siya sa running light. So ayan. Kung mapapansin nyo guys, yung kanyang powers na nakikita natin sa display ay hindi siya lumalabas ng 5 volts. Yan yung supply guys para doon sa ating motherboard. Ayan. O yan. Tapos ito naman yung pinakang supply natin 12 volts. Ayan. So nakikita natin yan kung kulang o sobra yung kanyang voltahe. Ayan. Okay na yan guys. Titesting na tayo. Lalagyan ko na rin yan ng internet. Maya-maya lang. May ilaw na rin yung ating access point. So yun guys, nakaset na lahat. Try natin mag hulog ng coins doon sa ating cellphone. Dito tayo guys sa ating cellphone. Try natin mag-connect. Ayan, connected na tayo. Mag-insert money tayo. Maghulog tayo ng piso. Ayun, tapos add to internet. Try natin mag-Facebook. Ayan, may internet na guys. Okay na yung ginawa natin. Ang buyer pa nito guys ay nasa ibang lugar, sa ibang bayan. So, malapit lang dito sa amin.
Try natin pumasok sa kanyang admin portal. Tingnan natin kung goods. Ayan, password. Ayan. Okay na. So, yun yung hinulog natin na piso. Ayan. Mayroon ng isang user. So, goods na to guys. Pinan-deliver to. Thank you for watching.